yumuko at kumikit. At muling pakanasain natin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng kaluluwa mula sa buong Pilipinas, mula sa buong Asia, at mula sa buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo.
He's our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great. How great. Age to age, we stand it. Age to age, we stand. And time is here, we stand. Beginning and the end, beginning and the end. How great is our God? He's our God. Sing with me, how great. Shall we hold our hands and close our eyes? Shall we lift our both hands to the Lord? Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Come on, declare it. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great. Yes, hallelujah. Declare it. How great is our God. Is our God. Hallelujah. How great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Yes, Lord. Napakadakila, Panginoon, mo sa aming mga buhay. Napakadakila mo, Panginoon, sa iyong mga sangnilikha. Tuloy nga, O Diyos, kulang ang aming pagpupulit, pagsamba, kulang ang aming pagdakila sa iyong pangalan para itaas ka, ilagay ka sa dapat mong kalagyan. Pero Ama, mula sa pagtuturo ng aming mga puso, hayaan niyong tanggapin niyo, O Diyos, ang lahat ng aming pagdakila sa iyong pangalan. Katayaan mo muli, O Diyos, na sa mga pagkakataong ito ay maairiyag muli ang iyong kadakilaan sa amagitan ng iyong mga salita. Lord, itanong niyo po sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso ang bawat katagang aming mapapakinggan. At ito'y hindi namin makalimutan bagkus ito'y aming may isang kabuhay. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin po natin ang lahat ng ito. Diyos, ang lahat po ng aking mapapakinggan ay akin pong isa sa kabuhay. Kasabay po nito, tatanggap ako ng kagalingan, himala at pagpapala, kasaganaan at promosyon, katagumpayan, kasagutan sa aking mga pinapanalangin, at uparan sa aking mga pinapangarap, higit pa po sa aking inaasahan. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng ating
Panginoon, at habang tayo ay nakaupo, ay buksan natin yung ating mga banal na kasulatan at buksan na po natin yung ating mga notebook at ating ballpen at ating pong tunghayaan dito sa harapan yung ating text. Ano pong sabing ganoon sa aklat ng Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Tingnan po natin. Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Therefore go and make disciples of all nations. So, ano ang ating teksto? Ano ang ating text? Ano ang title? Ano ang theme ng ating mensahe sa oras na ito? Go and evangelize the world. Pakisabi natin, go! Wala namang kabuhay-buhay. Go! Yan na ba talaga ang pinakamalakas ng sigaw? Baka meron pa. Sige, lakas nyo. Go! Go! Ang hin naman. Sige pa, isa pa. Go! Tayo nga tayo. Sige, tayo. At sa ating pagtayo, sabi natin, go! Go! Sige, upo tayo. Ganun talaga wala tayong magagawa Wala naman sa pagkakasabi nasa puso yan Therefore go and make disciples of all the nations. Go and evangelize the world. At makikita po natin sa verse 20, ang sabing ganoon, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo, at sigurado ako ay isa sa inyo hanggang sa kawakasan ng daigdig. Ano pong sabi sa Mark 16 verse 15? Mark 16:15, tingnan natin. Mark 16:15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Pakisabi, to all creation. So, ibig sabihin na hahayo ka sa mundo at ipapangaral mo ang mabuting balita, ang ibig sabihin nun, i-evangelize mo sila, iligtas mo sila. Ang ibig sabihin ng mundo, bawat tao sa mundo. To all creation or every creation. So, ibig sabihin tayo kung lahat ay inuutusan ng Diyos na humayo at iligtas ang lahat ng tao. Pakisabi, iligtas ang lahat ng tao. Tingnan natin sa aklat ng Acts chapter 1 verse 8. Sa aklat ng Gawa, kapitulo 1, versikulo 8. Tingnan natin. Anong sabi sa Acts 1:8? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria to the ends of the earth. At kayo ay tatanggap ng kapangyarihan at kayo ay magiging saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Sila ay taga-Israel. At ang sentro ng Israel o ang capital ng Israel is Jerusalem. Pag sinabi natin Jerusalem, ito ay ang Israel. At ang mga karatig pook or kapitbahay, neighboring places ng Jerusalem is Judea and Samaria. At hindi lamang dapat sa Jerusalem, not only to the neighboring places, but also to the ends of the earth. So, ibig sabihin, sila ay kinakausap ng Diyos mula sa Jerusalem. Yan ay inyo munang iligtas. Pagkatapos ng iligtas ng Jerusalem, iligtas ninyo ang buong Judea at Samaria, ang mga kapitbahayan nito,
at iligtas ninyo ang buong daigdig. Tingnan natin sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 47. Ito ang sabi sa Acts chapter 2, verse 47. Ito po ang sabi dito. Yan. Acts 2:47. Yan. Yan. Sigo. Yan. Yan. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nakaliligtas. No? Sige, ano natin yung verse 46. Babaan natin yung 46, basahin natin. Ayan. At, ayan, verse 46. At araw-araw sila'y napanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Verse 47, hindiin natin, no? Ang sabi sa 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Meron bang naliligtas araw-araw? Walang tao, walang sumasagot. Meron po bang nangaliligtas araw-araw? Meron bang nasisave araw-araw? Meron. Bakit kinakailangan may maligtas araw-araw? Bakit po? Sa inyong palagay. Kasi araw-araw din may namamatay. So, dahil araw-araw may namamatay, so dapat araw-araw din ay merong mga liligtas. No? Pag ang isang tao ay namatay at hindi nakapagsisi ng kasalanan, hindi nakapagbalik loob kay Kristo Jesus, hindi niya natanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, hindi niya na isuko ang kanyang buhay kay Kristo, siya ay pupunta sa impyerno. So, kinakailangan araw-araw ay may maligtas. At yung sinasabi nga ni Christ na iligtas ninyo ang buong mundo, humayo kayo at iligtas ninyo ang buong mundo. Humayo kayo at ang lahat ng tao ay inyong iligtas. Mula sa Jerusalem, kung saan kayo nakatira, at mga sa kapitbahayan ninyo, at pagkatapos ang buong daigdig ay inyong iligtas. At nakita natin sa Gawa 2:47, merong araw-araw na naliligtas. May tao pa ho ba? Tingnan natin sa aklat ng Gawa 5:28. Tingnan natin. Sa Gawa 5:28 ay makikita natin ito. We gave you strict orders not to teach in this name. He said, you have filled Jerusalem with your teaching. You have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Ang sabi ganoon, binigyan namin kayo ng mahigpit na tagubilin. Pinagbawalan namin kayo na matindi na kayo ay pagtuturo sa pangalan ni Jesus Christ. To teach in His name, pangalan po ni Christ. Yan. Ngunit, pinuno ninyo ng inyong aral ang Jerusalem. Pakisabi, pinuno. Pinuno ninyo ng inyong aral ang Jerusalem. Pag sinabi mong pinuno, ano ang pagkaintindi mo roon? May kulang ba? Wala. Pinuno. Nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Taga saan po kayo? Sige, taga saan kayo? Saan kayo nakatira ngayon? Walang sumasagot. Hindi naririnig yung bulong ninyo. Ibulong mo kaya ka sa katabi mo. O sabihin mo sa katabi mo kung taga saan ka nakatira. Barangay na lang, barangay. Barangay na lang. Okay. Makikita natin, sila ay taga Jerusalem. Tama. At nakita natin, diyan po sa may yan, nakita natin, anong sabi ganon? You have filled Jerusalem. Pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. Nakikinig pa po ba tayo? Pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral.
Ibig sabihin, walang isa mang tao hindi nakaalam ng inyong aral. Ang buong Jerusalem ay pinuno ninyo ng inyong aral. Nalaman ng buong Jerusalem ang inyong aral. Meron silang pagkakataon na mag-decide kung tatanggapin ang inyong aral. Whether they decide to accept it or to reject it, it's up to them. Pero you have done your job. Ginawa ninyo ang inyong magagawa. Pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano po ang ibig kong tukuyin dito, mga minamahal? Ito pong mga Kristiyanong ito ay makikita ho natin sila talaga ay sumunod sa Diyos. Nang sinabi sa kanila ng Panginoon na humayo kayo at iligtas ninyo ang buong daigdig, at sinabi ng Panginoon mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa buong daigdig, kayo ay magte-testify. Kayo ay mag-i-evangelize. At nakita natin sa Acts 2:47, kitang-kita natin na araw-araw may naliligtas. Amen. Ibig sabihin, sila ay naging masunurin sa Diyos. At nakita natin sa maikling sandali, ang Jerusalem ay pinuno nila ng kanilang aral o ng tamang aral. Pinuno nila ang Jerusalem. Sa makikita natin na itong mga Kristiyanong ito ay hindi tingin ng tingin sa gilid pag sila nakikinig sa preaching. Nakatingin lang sila doon sa harap sa nagtuturo. Amen. Para hindi sila nag-distract. Yun ang katangian nila. Pangalawa, ang katangian nila, sila ay masunurin sa Diyos. Na kung ano yung inutos sa kanila ng Diyos, sinunod nila. At despite that there is a intense persecution, no? Sa kabila ng mayroong mahigpit na persecution, may mahigpit na pagpipigil sa kanila, ay hindi sila napigilan. We gave you strict orders not to teach in this name, the name of Jesus. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching. Mga minamahal, hindi ho sila malayang nakakapangaral. Hindi sila malayang nakapag-i-evangelize. Hindi sila malayang nakakapag-preach ng gospel. Ang gospel, mabuting balita ng pag-ibig ng kaligtasan ni Kristo Jesus. Hindi sila malaya. Meron pong mga hadlang. Meron pong mga pagpipigil. Meron pong persecution. At hindi ho basta pagpipigil, mga minamahal, ang sabi strict. May tao pa ho ba dito? Pero sa kabila ng matinding pagpipigil sa kanila, para ipangaral ang salita ng Diyos, napigilan mo ba sila? Hindi. Hindi sila napigilan. Hindi sila kinulbaan. Hindi sila nahadlok. Hindi sila natakot. No? Hindi sila napigilan. Despite that there was yung bang matinding pagpaghadlang. Ano po? Pero hindi sila napigilan. Sila po ay naging masunurin sa utos ng Diyos. Na kinakailangang iligtas ang lahat ng tao. Nakikinig pa po ba tayo? Kinakailangang maligtas ang lahat ng tao. Bago mamamatay ang tao, kinakailangang mabonagin, makaranas ng bagong pagkatao para pumasok ng langit. Hindi natin alam kung kailan mamamatay ang tao. Tama? Ngayon, ang lakas-lakas. Kinabukasan, bedridden na. That's right. Ngayon, ang lakas-lakas. Maya-maya, patay na, na-aksidente na. Ngayon, makikita mo, parang physically fit, no? Alam mo, nung unang panahon, yung dating NBI director, parang ako ay bilib na bilib sa kanya kasi parang ano niya manalita, pag tumindig siya, parang bagang talaga makikita mo yung katikasan sa kanyang pagtindig.
Pero nagulat na lamang tayo, biglang-bigla siya ay, hindi ko alam kung anong naging karamdaman niya, heart attack or stroke. Yung dating the former NBI director, sino nga yun yung namatay? Sino? Wingoko. Kung madalita yun, parang kahanga-hangat, kagalang-galang. At kung tumindig, makikita mo talaga yung kanyang tindig. Pero nagulat ka na lang, di ba? Nagulat na lang tayo. Anong kinamatay niya? Heart attack ba? Heart attack. O you see, meron pala ng sakit sa puso. At hindi mo siya nakitang nabidrid. Hindi mo siya nakitang na-hospital. Hindi mo siya nakitang nilagyan ng dextrose. Hindi mo siya nakitang naka-ICU ng oras na yun. Pero bigla siyang na-heart attack. You see, naliginig pa ako ba tayo? Naalala ko yung kaibigan kong pastor ito, si Rocky. I forgot his name. Alam mo, nakitulog lang sa isang kapatiran, sa isang kaibigan sa Antipolo, hindi pa niya sariling bahay yun, ha? Nung gabing yun, binangungot siya, and I believe it's not bangungot, it's heart attack. Patay. Naalala ko, noong one time sa may Marikina, ang dami kasing bawal dun eh. One time, di sinasadya, ako ay sunog ng mga tangkay ng mga aratilis, bawal pala yun. Hindi lang sa Marikina, kaya lang sa Marikina, sobrang higpit. So, magbabayad ako ng 2,000 o kung hindi ako magbayad ng 2,000, community service. So, ang ginawa ko, ginamit ko yung aking authority para hindi ako magbayad ng 2,000 at hindi ako mag-community service. So, ano yung authority na ginamit ko? As a broadcaster, as pastor, nakikinig ko ba tayo? Pero kinakailangan ko ng preba para patunayan nga yung pagka-pastor ko at pagka-broadcaster ko. Mabilisan yung mga pangyayari. So, pumunta tayo sa mga kapwa-pastor at dun sa barangay captain, humingi ako ng pirma to prove that na ako ay isang manggagawa rin ni Cristo Jesus na po. Isa sa pinapirma ko, si Pastor Starsky. I do not know kung ito yung kanyang tunay na pangalan. Alam mo, kapapapirma ko pa lang sa kanya ngayong araw na ito, siguro wala pang isang buwan, heart attack, patay. Nakikinig pa ho ba tayo? You see, nagbibiroan pa kami nung pinapapirma ko siya. Nagkikwentuhan pa kami, nagbibiroan pa kami. Nakikinig pa ho ba tayo? Patay siya. Kaya sinasabi ng Panginoon na humayo kayo, iligtas ninyo ang buong mundo. Kung taga saan muna kayo, dyan muna kayo magsimula. Pagkatapos yung mga kapitbahayan ninyo, yung mga katabing lugar-lugar ninyo. At pagkatapos niya ng buong mundo. At nakita natin ang mga Kristiyano nung mga panahon ni Jesus Christ. Kahit na wala na si Jesus Christ ay umakyat na ng langit, ano po, makikita natin na ang mga Kristiyano ito naging matapat sa pagkakasugo sa kanila ng ating Panginoong Kristo. At nakita natin, sa aklat ng Gawa 2:47 nga kanina, nakita natin na araw-araw meron talaga silang inililigtas. Pakisabi, araw-araw. Pangalawa, makikita natin, no, sa maikling sandali, ang Jerusalem ay napuno nila ng aral ng Panginoong Kristo. Yet you have filled Jerusalem, yeah, no, with your teaching. No? Napuno yung Jerusalem. Nakikinig pa ba tayo? Kasi napuno. Ibig sabihin, hindi sila nagpabaya sa tungkulin inatang sa kanila ng Diyos. Pinuno nila ang Jerusalem. Napagsabihan nila ang lahat ng tao na magsisi kayo ng kasalanan, magbalik loob kayo sa Panginoon bago maging huli ang lahat sa buhay ninyo. Baka isang araw, bigla na lang kayo magising na kayo ay nasa impyerno na. Now is the day of salvation, for tomorrow may be late. And there's no other way in order for us to go to heaven. There is only one way, and that is the Lord Jesus Christ. We have to accept Him as our Lord, God, and Savior. That is their message. Ano po? At sa maikling sandali, mga minamahal, napuno nila ang Jerusalem.
As in, puno. Nakikinig pa ho ba tayo? Pinuno nila ang Jerusalem ng kanilang aral. At kung titingnan natin mga minamahal, hindi po sinabi ng Biblia na malaya silang nakakapangaral. Hindi po. Meron ho matinding persecution. Ang totoo lang, sila ay nabilanggo. Sila ay nabugbog. Sila ay nahambalos. Sila ay napalo. Sila po ay nakulong. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero makikita natin sa kabila po ng matinding persecution sa kanila, no? Despite of floggings, despite of kung ano-ano ginawa sa kanila, no? Sila po ay kinulong. Makikita natin, you have filled Jerusalem with your teaching. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ang mga taong ito ay hindi po takot. Hindi po sila natakot na pinuin ang Jerusalem ng aral ni Kristo Jesus. Tingnan po natin mga minamahal ang Acts chapter 6, verse 7. Tingnan natin. Acts 6:7. Tingnan nyo. So the word of God is spread. Kumalat ang salita ng Diyos. Not the religion. Not the doctrine of men. Not the sacraments of religion. Not the catechism of religion. But the Word of God. Ano ba ang sentro ng salita ng Diyos? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. This is the center of the Bible. Ito yung pinaka-sentro ng Biblia. So the Word of God is spread, kumalat ang salita ng Diyos. Hindi kumalat yung aral ng tao, religion ng tao, katisismo ng tao, sakramento ng tao. Ang salita ng Diyos ay kumalat. Kaninong salita? Sa akin? Sa iyo? Hindi. Sa Diyos. So the Word of God is spread. Kumalat. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. At ang bilang ng mga mananampalataya, Kristiyano, disipulo sa Jerusalem ay lumaki ng napakabilis at napakalaking bilang. You see? Alam niyo ba sa King James Version, ang pagkakasabi sa King James Version, and the numbers of disciples multiplied greatly. Sa English, and souls added to their numbers, to their group. Nadagdag sa kanila ang mga kaluluwa araw-araw. Dito, multiplied greatly. Number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number. You see? Nakikinig po ba tayo? Ganito ang pagka-Kristiyano nila. Ito yung masasabi mong mga tunay na Kristiyano na naiintindihan nila ang katotohanan, ang tao ay mamamatay. Pag mamatay ang tao, kinakailangan maligtas. Very committed sila sa kanilang pananampalataya. So the Word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and the large number of priests became obedient to the faith. Nakikinig po ako ba tayo? Tingnan natin mga minamahal sa Acts chapter 8. Acts chapter 8. And Saul approved of their killing him. Sino yan? Alam mo, nung mga panahon ngayon, hindi pa born again si Pablo. At ang pangalan niya ay si Saul o si Saulo. Bago naging apostol si Pablo, hindi pa siya born again at siya ay isa sa persecutor. At bago siya naging persecutor, inaprobahan niya ang pagkamatay ni Stephen or ni Esteban. Sino si Stephen sa English at Esteban sa Tagalog? Siya ay isang deacon sa church. Ano ang trabaho ng deacon sa church? Hindi ito nangangaral. Pero ito ay tumutulong sa pastor
sa trabaho ng church. Yun ang trabaho ng deacon. Pero dumating ang time itong si Stephen na ito ay naging mangangaral. May tao pa ho ba rito? At sa kanyang matinding pangangaral, siya po ay pinatay. Pwede ba natin itaas yung Acts chapter 7 na dito? Taas natin. Pero ba? Kaya ba natin itaas? Yung Acts chapter 7, tingnan natin. Yan ha, tingnan natin yung Acts chapter 7 para makita natin. Acts chapter 7. Yan. Itaas natin. Yan. Sige pa. Sige pa. Sa dulong-dulo na. Yan. Sige pa. Yan. Tingnan natin. Yan. Sa verse 58. Tingnan natin sa 58. Tingnan natin yung 58. Yan. Yan. Siguro. Siguro sa verse 57. Taas pa natin. Yan. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him. Si Stephen mo yan. Drag him out of the city and began to stone him. Pinagbabato siya. Pinagbabato, no? Asa na yun? Ayan na, ayan na. Ayan, ituloy natin. Drag him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. Yan si Pablo. Hindi pa siya born again ng oras na yun. Ang nangyari, para yung mga tao makabato ng maayos kay Stephen, yung kanilang kasuotang pangitaas, hinubad nila. Si Pablo ang nagbantay, ang pangalan niya noon si Saul or si Saul. Na sinasabi niya, sige, matuhin niyo yan hanggang mamatayan. Ituloy natin dito sa verse 59. Yung 59, taas natin. While they were stoning him, yan si Stephen. Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Verse 16. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Ang tanong ko, yung sinasabing we gave you strict orders, basta-basta ba paghihigpit lang yon? Hindi. Kasabay nito ang pangbubugbog at kasabay nito ang hindi lamang pangbubugbog, kasabay nito ang pagpatay sa kanila. At nalagasan sila ng isang mangangaral. Nakikinig pa ho ba tayo? At ano ang naging kasalanan ng mangangaral na ito? Nangaral siya ng salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral siya ay napatay. One time ako ay galing ng Lubog, Batangas. Konting pahinga lang, takbo ka agad ng Barangay Holy Spirit to attend the funeral service ng namatay na pastor. At yung head pastor niya ay nagsalita. Sabi ganon, nakalulungkot na lagasan tayo ng isang mangangaral. At ano ang kinamatay ng mangangaral na iyon na pinuntahan namin? Galing kami ng Lubog, Batangas, sa Linda, nagpahinga lang, nagpalit ng damit, takbo ng Barangay Holy Spirit to attend funeral service. Ano ang kinamatay ng pastor na iyon? Hika. Na nag-trigger sa kanyang kamatayan. Bakit siya nagkaroon ng hika? Kasi punong-puno ng pag-aalala. This is not a joke. This is a true story. Punong-puno siya ng pag-aalala. Nahika siya, kinamatay niya. Pero iba si Stephen. Si Stephen ay namatay na isang martir. Namatay siya, hindi siya sakit. Namatay siya sa pangangaral. Nakikinig ba ho ba tayo? Acts chapter 8. Tingnan natin yung Acts chapter 8. Parang wala namang background. Parang wala namang tugtog na background. Kanino ka pa nahahalata. Parang yung mga kasama ko rito, puro bago. Hindi ko maintindihan. And Saul approved of their killing him. And Saul approved of their killing him. Inaprobahan ni Saulo na naging Pablo ang kamatayan niya. Bago na born again si Pablo ay isang mamamatay tao. Si Pablo ay kasama sa mga mamamatay tao.
Tingnan ninyo. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Pakisabi, great persecution. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano sabi rito? And Saul approved of their killing him. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. How do you define persecution? What does persecution mean? Yung sila ay hindi lamang pinipigilan. No? Ginagawa ang lahat ng paraan para mapigilan. At hindi lamang sila basta-basta pinipigilan. Sila ay sasaktan para lang sila mapigilan. Sukdo lang sila ay patayin para sila mapigilan. Nakikinig pa ho ba tayo? Great persecution. Bilang isang Kristiyano na nagpapahayag ng salita ng Diyos, nakaranas ka ba ng persecution? Hello? Are you still with me? Sino rito yung nakaranas ng persecution? Anong klaseng persecution ang naranasan niyo as Christian? Nakita po natin si Stephen ay pinatay. Kung babasahin niyo ang Book of Acts, sila'y kinulong, sila'y pinagpapalo. Hindi po sila binungangaan lang. O, tumigil kayo, tumigil kayo. Hindi. Sinaktan sila, kinulong sila, at sila po ay nakaranas na nabawasan, may napatay sa kanila. And Saul approved of their killing him, Stephen. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Hello, are you still with me? Naunawaan ninyo yung mensahe? Sabi ni Christ, sumayo kayo ha, iligtas nyo ang buong mundo. Lahat ng tao, iligtas ninyo. Magsisimula kayo kung saan kayo nakatira. Yung mga kapitbahay nyo, it will follow and then the end of the world. At nakita natin, araw-araw may naliligtas. At nakita natin, hindi lang araw-araw may naliligtas, nakita natin dumarami ang naliligtas. At nakita natin, ang buong Jerusalem ay napuno talaga nila ng tamang aral. Pero, despite nakita natin na napuno, pero nakita natin, there was persecution. And it's not an ordinary persecution, brethren. Nakita natin, yung persecution na ganap, pinatay si Stephen. Nakikinig pa ho ba tayo? Pinatay. Ang kagandahan nung namamatay na si Stephen, ito ang prayer niya, Lord, huwag niyo po itong ibilang sa kanila. Huwag niyo po itong ituring na kasalanan nila. Nang ibig sabihin, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung prayer ni Stephen, parang prayer ni Jesus. Nakapako na sa krus ng Kalbaryo, ang sinasabi pa ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakikinig pa ho ba tayo? At si Saul, na naging Apostol Pablo, ay naroon, aprobado ang kamatayan ni Stephen. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. Sino ang pinersecute? The Church of God. The Christians. Nakikinig pa ho ba tayo? Tingin po sa harapan. Ngayon, namatayan na sila. Sa una, matindi yung strike orders. Hindi sila napigilan. Sumunod, namatayan na sila. Alam mo, titindi pa yan eh. Titindi pa yan eh. Alam mo ba si Apostle James? Pinugutan nila ng ulo eh. The head in Jerusalem. The leader in Jerusalem.
At ang plano nila, si Peter, pugutan pa rin ang ulo eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Makikita po natin yan sa pagbabasa natin sa mga Acts. At makikita natin, mga minamahal, dumating ang great persecution. Pag sinabing great persecution, hindi po basta-basta persecution yan. Buhay na po ang nakataya dyan. Amen. Ako po, bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, naranasan mong murahin, suntukin, sipain, bugbugin. I've experienced all these things. Naranasan kong pagbunutan ng baril at tutukan ng baril. Naranasan kong lahat yan. May tao pa ho pa rito. Ang hindi ko pa nararanasan, ang mapatay. Si buhay pa ako. Hindi pa pinapahintulot ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo para sa iyo. May tao pa ho ba rito? Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Hello? Kasi may nagmamahal pa sa'yo. Oo. Alam niyo kung sino nagmamahal sa'yo? Sino? Si Kristo, si Lord. May tao pa ho ba? Tingnan natin yung Acts chapter 8. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all, except the apostles, were scattered throughout Judea and Samaria. Take note. Take note. Are you still with me? Nandiyan ba kayo? Sa kabila ng great persecution, napigilan ba sila? Hindi! Lalo pa silang kumalat throughout Judea and Samaria. Ang totoo nga lalo pa silang tumapang Andres Bonifacio, atapang katao, hindi atakbo. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Ang totoo lang yung great persecution, nakatulong pa nga sa kanila para sa kopi nila ang Judea at Samaria. Hello? Palakpakan natin si Lord. Alam mo, nag-preach ako sa Malacanang, sa mga yung nakabantay sa Malacanang, ano bang mga tawag doon? Mga PSG. Nag-preach ako sa kanila. Ito yung mga sundalong nakabantay sa Malacanang. Alam mo, tinanong ko yung isang sundalo. Sabi ko, hindi ka ba natatakot sa labanan? Sabi niya, sir, natatakot din naman ako. Kaya lang, wala akong plano umatras. Bakit? Kasi kung aatras ka, parang hindi maganda, naduwag ka. Sabi niya. Kaya, tuloy ang laban, sabi niya. Dumarating nga ang time nakasakay ako sa tangke Pinagbabaril yung tangke ko Pero hindi naman tumatag sa tangke, sabi niya. Para lang, kinakatok lang yung tangke ko. Nakikinig po ba tayo? Sa mga minamahal, itong mga Kristiyanong ito, sa tindi ng persecution nararanasan nila, hindi sila na-stop. Bagkus naging daan pa ito para ang Judea at Samaria ay iligtas nila. Balikan natin yung Acts 1:8. Acts 1:8. Acts 1:8. Balikan natin. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Puno na yung Jerusalem Napuno na nila ng aral ng Jerusalem Ano ang kasunod? In all Judea and Samaria. At balikan natin yung Acts chapter 8. Yeah, Acts chapter 8. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. And take note, tingin po sa harapan, hindi po ang mga apostles ang nag-evangelize ng Judea at Samaria. The apostles remained in Jerusalem. The apostles stayed in Jerusalem. The leaders of the church stayed in Jerusalem. At ang mga nasa ilalim nila ang nag-evangelize ng Judea at Samaria.
Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi nanatiling taga-upo at taga-putas ng bangko ang mga mananampalataya. At hindi sila nanatiling usher, maintenance. Hindi sila nanatiling leaders lang ng church. They preach the gospel of Christ. And even gave their lives, nakikinig pa ho ba tayo? For the sake of the gospel. Lay down their lives for the sake of the gospel. Isa na rito si Stephen. Ituloy natin. Verse 2. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Nalagasan sila ng isang mga ngaral. Nalagasan sila. Isang mahusay na mga ngaral. Isang mga ngaral na mahal ng Diyos. Isang mga ngaral na napakatapang. Puntahan natin yung Acts chapter 6 nang makilala natin si Stephen. Acts chapter 6 verse 1. Kilalanin natin siya. Si Stephen. Acts 6 verse 1. Kilalanin natin si Stephen. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay. In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews, Greek-speaking Jews, among them complained against the Hebrew-speaking Jews, because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Verse 2. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Verse 3. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. And we will give our attention to prayer and the ministry of the Word. Verse 5, taas natin siya. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen. Ayan na si Stephen. A man full of faith and of the Holy Spirit. Ang nalaga sa kanila is a man full of faith and full of the Holy Spirit. Hindi ordinaryong tao ang nalaga sa kanila. Hindi pasaway na Kristiyano. Hindi pasaway na mga ngaral. A man full of faith and of the Holy Spirit. Nakikinig pa po ba tayo? Kasama niya, itaas natin konti, share. Kasama niya si Philip, si Prochorus, si Nicanor, si Timon, si Parmenas at si Nicolas. Sila ang napiling 7, full of faith and full of the Holy Spirit. Ano ang magiging trabaho nila? Magpapakain ng mga balok. Ang una nilang trabaho bago sila naging mga ngaral, tagapagpakain ng balok. Nakikinig pa ho ba tayo? Just to feed the widows. Listen very carefully. Ang isang tunay na Kristiyano at nagmamahal sa Diyos at gustong maglingkod sa Diyos, hindi mamimili ng tungkulin sa iglesia. Kung saan siya kailangan, tatanggapin niya ito. Inuulit ko, ang isang tunay na Kristiyanong nagmamahal sa Diyos at gustong maglingkod kay Kristo, kung saan nangangailangan at ano ang kailangan, tatanggapin niya ito. Isipin mo, kalalaking tao, macho, full of faith and full of the Holy Spirit, mag-aalaga ng mga balong. Mga balong, wala nang asawa, matatandaan na, wala nang aaruga sa mga balong ito, tagapagpakain sila. Nakikinig pa ba tayo? Do you really love God? Sino yung nagmamahal sa Diyos? Taas na mga ang kamay. Handa ba natin tanggapin ng ano sa atin? O maglingkod ka sa church natin. Walang tagalinis ng church eh. Will you accept it? Walang magpupunis ng upuan eh. Will you accept it? Alam mo, si Stephen, kasama na sa Pilipit, mga kasama pa niya, hindi tinanggihan ang pagpapakain ng balot. If you truly love God,
Hindi ka makikipagsiksikan sa isang pwesto na alam mo nang napakarami na riyan. Hahanapin mo ang sarili mo at hahanapin mo ang isang lugar, ang isang pwesto na kung saan ay wala. May tao pa ho ba dito? Saan kayo nakatingin kasi? Saan ba kayo nakatingin? Nasaan ba yung gwapo? Kaya sa harap at kung saan katingin ang tingin. Sa susunod nga, lagyan natin ng kurtina ito, walang biro. Pastora Chiki, pakilagyan mo ng kurtina yan next time. Oo ha? Next Sunday may kurtina na yan ha? Walang biro. Kasi na nakatingin eh, wala namang gwapo dyan, ang gwapo nandito. Ngayon, kung titingin sila dyan, lagyan mo ng picture ko. Okay. May tao pa ho ba rito? Kapag mahal mo si Lord, kung saan ka ilagay, tatanggapin mo. At kung mahal mo si Lord, magbo-volunteer ka kung saan wala. Hindi yung makikipagsiksikan ka riyan. Ang dami-dami na nga dyan, nakikipagsiksikan ka pa riyan. At kung saan ka nakalagay at tinawag ka ng Lord para mangaral, hindi mo tatanggihan ang pagiging mangangaral. Hindi mo pwede sabihin, hindi ako pwedeng mangaral, tagapagpakain lang ako ng mga baloy. Nakikinig pa ho ba tayo? Dumating ang time, si Stephen ay naging mangangaral. At si Stephen nga po, nabasa natin kanina, nagbigay siya ng buhay, siya'y namatay. Balikan natin yung Acts chapter 8. Acts chapter 8, balikan natin, sure. Yeah. And Saul approved of their killing him, Stephen. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ang mga apostoles ay nanatili sa Judea at Samaria. Sino ang mga nag-preach? Tuloy natin verse 2. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Si Pablo ba, nung nakapatay na siya na isa, tumigil ba si Pablo? Hindi, lalong nanggigil. Alam mo yung mga mangingidnap, pag nakakidnap na yan, akala mo titigil yan, lalong mangingidnap yan. But Saul began to destroy the church. Nakikita ba niya yan? Destroy the church. Wawasakin niya talaga ang church. Not just to persecute the church, but to destroy the church. Going from house to house, he dragged of both men and women and put them in prison. Ipapakulong niya hanggang kamatayan. Pero si Felipe, nakasama ni Stephen, wala na sa Jerusalem. Puno ng Jerusalem eh. Si Felipe ngayon ay nasa Samaria na. Hello. Verse 4. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Kahit saan sila mapunta, sa kabila ng matinding persecution, hindi sila napigilan, ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, kahit saan makarating, ipapangaral ang salita ng Diyos. Makarating ka ng UAE, preach the gospel of Christ. Makarating ka ng Arabia, preach the gospel of Christ. Makarating ka ng Hong Kong, preach the gospel of Christ. Makarating ka ng Korea, preach the gospel of Christ. Kahit saan ka makarating, i-preach mo ang salita ng Diyos. Kahit may persecution, kahit ang buhay mo'y nakataya, i-preach mo ang salita ng Diyos. Hello. Pag pumasok ka bilang sundalo, nangangako ba sa iyo ang superior mo na hindi ka tatablan ng bala? Ang sinasabi ng superior mo, ang kaliwang paa mo nasa hukay na. At ang kanang paa mo ay wala pa sa hukay. Pero ibig sabihin, tandaan mo ito, sundalo. Maaaring uuwi ka pa rin ng bahay ninyo, pero hindi na gumagalaw, pantay na ang paa. Will you still accept ang pagiging sundalo? Yes, sir. Reporting for duty. May mga time, birthday ni misis mo, birthday ng anak mo, hindi ka makaka-uwi, radar tayo. Tuloy ka pa rin pa sa pagiging sundalo? Yes, sir. Reporting for duty.
May mga time ang pupuntahan mong lugar, walang signal ang cellphone, walang komunikasyon, walang internet. Tuloy ka pa rin ba? Yes, sir. Reporting for duty. Yan ang mga Kristiyano ng panahon ni Hesus Kristo. Di susuko, di uuro. Amen? Verse 4, those who have been scattered preach the word wherever they went. Wala silang piniling lugar. There's no closed doors, only open doors. Para sa kanila, walang lugar na serado at walang lugar na hindi pwedeng i-evangelize. Lahat yan ay i-evangelize at dapat ay i-evangelize. Verse 5, Philip went down to a city in Samaria. Ano si Philip noon? Tagapagpakain ng bulong-balong. But this time, preacher na siya. Pataas ng pataas yung ranggo niya. Went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Messiah ang Kristo, ang tagapagligtas si Jesus. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Verse 7. For which rich impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. So there was great joy in the city. Ang tindi, patay. Alam mo, patay na yung kabady-bady niya eh. Patay na yung kabady-bady niya si Stephen. Imbis na matakot siya, naku, baka ako bigla ako naman ang sumunod. Hindi. Nagpatuloy pa rin siya. From Jerusalem, takbo siya ng Samaria. Anong ginawa niya ron? Nangaral ng salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral, sinamahan siya ng Diyos ng kapangyarihan. Gumawa siya ng dakilang himala. Malaking kagalakan. Malaking himala. So there was great joy in that city. Verse 6, balik natin yung verse 6 yan. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Verse 7, for which rich, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Gumaling. So there was great joy in that city. You see, nakikinig pa ho ba tayo? Acts 17. But when they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here." Brethren, hindi lang po Jerusalem, hindi lang po Judea, hindi lang Samaria ang binulabog nila. Binulabog nila ang buong mundo. Nakikinig pa ho ba kayo? They turned the world upside down for Jesus. Ang tingin ng mga kalaban,